Panga Bingo Plus Panalo! And the bakla is back. O, diba? Kasama na ang tita kong Cora. Mas baklang back. Baby back ribs. Nakakaloka sa pagbabalik mo. May pamigay ka agad ng pa-premyo. In fairness. Ay, oo naman. Ganun Siyempre, talaga. kasama ko dyan ang Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Ganun-ganun kasimple, hindi ba? Kaya nga naman mga pangga, itutok na ang mga tenga sa inyong mga radyo at ang inyong mga mata sa ating mga digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel. Para nang sa gayon ay magkaroon kayo ng chance ang makakuha ng 500 pesos. Kaya nga naman huwag na natin patagalin pa. I-shoot na natin ang bola sa ating Pinoy Drop War para malaman natin kung ano nga ba lucky card ang makukuha ng programang Baklitas. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa. At talagang nga naman Hinulog din ng isa pang bakla. baklang mo, Jacko. Baklang hindi nyo nakikita. Si Moja Moja. Grabe, makamoja. O, ikaw nung nagsabi mo, Jacko siya. Pero ikaw yung nagdiin, no? Ako yung nanay niya. Si Doraemon. Nag-purple pa. Nagmukha akong malaking mo dyan. Tama. At eto na mga lucky card para sa programang Baklitas ay 10 of spades. Ulitin lang natin ang programang Baklitas na may lucky card na 10 of spades. Na dapat ninyong tandaan. Dahil mamayang gabi magbibigay ng hoodie at si Kuya Chico kung saan at kailan kayo pa rin tumawag. Sakali magpaikot siya ng roulette at matapat sa programang Baklitas, kailangan yung masabi ang lucky card namin ay 10 of spades para makuha nyo ang 500 pesos na premium on air. Plus, kung kayong mapipili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kabongga talaga dahil Pasko na, malapit na, hindi ba? And of course, we would like to take this opportunity nang sa ganun ay malaman din ninyo, mga pangga na meron kaming podcast sa Spotify. Correct, hindi ba? Tabayanan nyo lang din yan dahil soon ilalabas na po natin ang ating mga latest episode. Of course, powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. At syempre mga pangga, ito muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin muli ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye! Yes, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy, ano, nagdadalaga, Hindi, nagpiyok-piyok. kasi nag-umpisa na naman ako na maggamot-gamot ng mga kung ano-ano. Ay, para mas Para- maging healthy ka, Mari, meron akong solusyon dyan. What? This coming November 23, kung wala ka rin naman gagawin, and makakasama kita dito. Yes. Sa Run for Life. Hatid yan sa atin ng MX3 at ng Dimirin Foundation. Ayan, saan nga ba gaganapin yan, Mare? Mare, gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category, Mare. Oo, kaya nga naman bitbitin na ang mga tropa, pamilya, magkakaopisina, 'di ba, para makiisa sa Run for Life event. Ang Of bongga na course. ito, 'di ba? Anong Oo. gagawin, Mare? All proceeds, Mare, lahat Oo. ng kikitain, Oo, ayan, yeah. ay mapupunta sa Dimiry Foundation Oo. to support the livelihood, education, feeding, and lifestyle change. Ayan, mga trainings ito, Mare. Oo, let's run together, not just for fitness, but for life and hope. Ayan, kaya nga naman makita-kita tayo dyan November 23. Mare, paano mag-register? Ayan, pumunta lang sa MX3 Natural Supplement website o di naman kayo puntahan ng mx3.ph para sa iba pang mga detalye. Tandaan nyo, all proceeds will go to Dimiry Foundation na makakatulong din sa ating mga kababayan at sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong. Mare, Diba? yung link ba ay nandito mismo sa FB Live natin? Ayan, ilalagay natin ang link Oo, na ilagay yan. na lang natin para yung mga Para- nakikinig sa atin. Oo, diretso na kaagad kayo, Oo. makapagpa-registered kayo ng Correct. Bongga. At magkita-kita tayo si Tita Cora, makikita nyo sa Run for
life. Yes, run for your life. Yeah. Run for your life. Hinabol lang so. Sa November 23 yan, sa SM Mall of Asia Complex yan. Hindi Run ba? for life pala. Sorry. Sorry po. Hindi run for your life. Sinabol lang so. But anyways, nako, eto yata. Mukhang kailangan pa yata mag-run for life talaga ito. Runner ba Mami. to, Mars? Nako, hindi. Nakaposisyon na. Diba? Kung saan... Asset Oo. pala, hindi runner. Nakaposisyon na kung saan nga naman. Diba? Ngayon kaya, talagang pinagpepesa ng social media matapos kasing makipagsagutan ni Bella Padilla sa isang kongresista na kung saan nga naman parang sinisisi ang taong bayan kung bakit nga ba daw nagtatayo pa daw ng bahay sa mga malapit sa kung alam ng floodplain daw. Ano ka? nakakaloka. Ilongga ka, ne? Oo, diba? Yun daw kasi parang sinisisi nitong si Representative Marco Juanco ng 2nd District Pangasinan na ang mga tao daw na bakit pa daw kasi doon tumitira na alam naman nilang bahain na. Diba? Sino nagsabi si Mark Wangko? Oo. Na kumbaga sinasabi naman ngayon ni Bella Padilla, talaga ba, imbes na sisihin natin ang ating mga kababayan, diba, is bakit hindi naman lang, diba, kung sisisihin ni Marco Juanco yung mga tao na bakit doon sila nagtayo, bakit hindi, ang sinasabi ni Bella Padilla, bakit hindi nyo sinasabi sa mga tao na bawal pala doon right from the start? Diba? Dapat kayo nagbigay ng impormasyon, kayo dapat ang nagbigay alam sa mga tao na hindi yun pinatitirikan ng bahay. Diba? Parang ang nangyayari nito ay victim blaming. Oo, 'di ba? Na parang tipong tama naman din ang giniit ni Bella Padilla na talaga ba imbis na tulungan muna natin sila, sisihin pa natin ngayon na kung bakit sinasabi kumbaga bakit nila Sinapit nilang ganon? Bakit nila nararanasan ito? Kumbaga I strongly agree, 'di ba? And I take the side of Bella Padilla. Na totoo Alam mo, naman. Mare, even to be honest, Oo. si Mark Wangko ay isa ako sa mga naging scholar niya nung elementary. Oo. Mga ganon. Mm-mm. Siya yung parang dati nung nasa Pangasinan pa ako, Oo. namimigay siya ng mga school supplies sa mga kagaya namin, hindi ganong kayaman. Oo. Pero this time, hindi ko siya kakampihan dun sa Diba? Kasi hindi ito yung tamang panahon para sisihin mo yung mga taong may inanod. Correct. Di ba may inanod na tahanan, may mga nalululod na walang kamag-anak, buhay. na walang buhay. Diba? Para isisi mo doon sa mga tao, talaga ba, sir? Na parang talagang ang gustong palabasin ni Representative Marco Juanco na kasalanan nyo kasi diyan kayo. Parang ganun po ba ang gusto nyo sabihin na tama lang naman din. Hindi sa kinakampihan natin Mare si Bella Padilla. Tama naman yun 'di ba? Hindi si Bella Padilla ang kinakampihan natin dito, ang taong bayan. Yung sitwasyon Oo. na nakikiayon tayo sa sinasabi niya na paano mo sasabihin sa tao na andyan na ang baha tsaka mo palang tuturuan lumangoy? Oo. Ganun ba yun? Sa sobrang napakahabang panahon po na nakatirik yung mga tahanan nila dyan. Diba? Ano ba naman yung isang araw dalawin nyo sila na, oy, bawal kayo dito. Oo. Pwede ba kayong bigyan namin kayo ng relocation site? Yes, totoo Alokan yan. nyo sila ng relocation site. Hindi po ba trabaho nyo po yun? Yes, as Hindi po local ba, LGU, di ba? Oo. Hindi, tsaka isa pa, alam nyo na may forecast na ang Pag-asa na may paparating na malakas na bagyo. Ano ba naman sanang umikot kayo sa alam nyo maapektuhan ng baha na ito at sinabihan nyo sila a day before. Yes. Kasi di ba nagbibigay naman ng storm signal naman kaagad ang ating Pag-asa, ang Weather Bureau, na kung saan nga naman nagkakaroon ng agaran at maagang paalala na meron tayong paparating na super typhoon na palilikasin ng mga dapat palikasin. 'Di ba? Parang dito sa syudad ng ng Marikina, 'di ba? Nagbibigay sila ng alarm warning kaagad. Tapos tuloy, Mare, alam mo sabi tuloy ng ilan, bakit kasi hindi natin inayos muna yung mga flood control projects? Nandun na naman tayo nabalik, 'di ba? Kasi kung, alam mo, naprotektahan din sana ang mga kabundukan na kinakalbo na tulad ng bunang ko. Ganon. Inunahan mo na. Diba? Bago kayo magkomento, ako na nagsabi, yes, oo. Bago kasi kinakalbo, hindi ba dapat kayo din na nakakaalam yan, lalo pa sa mga local LGUs, diba? Na, diba, sa inyo dumadaan yung permit din na kung alam nyo makakasira ng kalikasan at makaka-apekto sa mamamayan, hindi nyo sana, diba, inaprubahan yung mga proyektong magdadala ng kapinsalaan sa mas nakakarami. Oo, pero Mare, may pagtutuwid lang tayo dito, ha.
Ulitin lang po natin ha, hindi lang po ang mga local government ang kinukuhanan ng permit. Correct. DENR. Correct, Baka diba? naman pwede yung paggalawin ng baso. Correct, 'di ba? Na galaw-galaw din, 'di ba? Na hindi porket kayo ang wala kayo sa hot seat, 'di ba? Na parang tipong ay kebera, hayaan natin sila. DENR, paano nakalusot sa inyo to? 'Di ba? Kasi yung mga syempre pagputol ng puno, 'di ba lahat yan may permit? 'Di ba kahit nga lang sa simpleng bahay nga 'di ba, Mare? Mari, kapag alam mo, eto, isa pa sa mga naano ko ha, sa Totoo. mga na-find out ko. Yes. Nung nagpa-transfer ako ng titulo ng lupa sa pangalan ko, meron mga kinukuhang sa DNR. Dahil may mga puno-puno, 'di ba? Yes. Kasi sasaklaw yun dun Oo. Paano po nakakalampas sa inyo yung pagputol sa puno ng mga kagubatan? 'Di ba? Hindi, tsaka Mare, isipin mo na lang, kahit nga lang dito sa Metro Manila 'di ba? Yung mga puno may numero. Yes, tsaka hindi, magpapatayo ka, kunwari ipaparenovate mo yung buong bahay, puputulin mo yung puno, kailangan mo ng permit yan mula sa City Hall. Yes. 'Di ba? Hindi mo basta pwedeng putulin yan dahil ipatatayuan mo ng garahe. So 'Di yung ba? mga nakikita ng tao, yun lang yung tinitignan ninyo, yun lang yung Correct. binibigyan ninyo ng permit. Pero yung mga hindi nakikita ng tao, Correct. so Na okay parang lang tipo, putulin? 'di ba? Kaya nga naman, 'di ba? Na DNR, hindi ba kayo naaawa kay Sierra Madre? Naging AI na. Nagsalita si Sierra Madre. 'di ba nagre-react na nga. Sino nga ito yung Si Christian Antolin. Oo. Oh, so bakit? Gumagana. Very good ka dyan, Christian Antolin. Diba naaalala nyo lang ang Sierra Madre Pag kapag bumabagyo. maambon, umuulan? Pag bumabagyo, Oo. kayo bubulabugin nyo ako. Kaya Diba? nga. Yung mga ganyan. So hindi, totoo naman din. Nakakapang lumo nga ba? Na imbis na tulong ang ipaabot natin, bakit parang pagsisisi? Sir, parang hindi naman kawalan po sa pagkatao po ninyo kung ihingi nyo yan ng konting dispensa sa lahat po ng kababayan natin. Lalo yung mga naapektuhan ng Kasi sir, baha, naapektuhan diba? sila. Sir, maganda siguro po ang bahay ninyo. Diba? Hindi po kayo naapektuhan ng bagyo. Baka malamig po yung bahay ninyo. Hindi po kayo nauulanan. Baka tapos, hindi po naputikan ng baha. Opo. Diba? Yung mga tao po na sinasabi nyo na na nagtayo ng bahay sa mga zone na hindi dapat tirhan, sila po talaga yung nangangailangan ng tulong at wala pong matirhan. Correct, 'di ba? Sa tingin niyo po ba, 'di ba? Tama naman din yung mga panukala imbis na sisihin, 'di ba? Bakit hindi na lang muna natin tulungan? 'Di ba? Siguro tama ka doon, Mare, sa aspeto na ito ng sinabi ni Representative Marco Cuanco siguro mali lang yung pagbitaw ng salita. Hindi pagbitaw, mali yung buong salita. Oo, actually, 'di ba? Kasi victim blaming yun, ate. Sorry po ha. Ituturo nyo kaagad kasi ayaw nyong mapunta at masisi kayo. 'Di ba? Ng bonggang-bongga. Sir, kayo po, Nakakasad. 'di ba, leader po kayo diyan sa lugar na 'yan. Pwede nyo po naman sigurong gawan ng paraan upang may magkaroon ng relocation site yan. Correct, 'di ba? Diba? Malapit na po kayo sa kusina eh. Pwede nyo naman pong i-request yan sa national government para mailipat yung... agad. Oo, sabihin nyo po yung hazardous yung lugar na yan. Correct. Hindi sila pwede dyan. Imposible naman pong hindi yan aasikasuhin ng ating mahal na Pangulo. Tingnan mo, sa Diba? buong lalawigan, alam mo kung sino pinipraise ngayon, Mare? Sino? Ang Iloilo. Bakit? Dahil may maayos silang flood control system eh. Na sinasabi nga, 'di ba, na kasi 'yon sa presyo nga lang na ibinigay sa kanila. Sa 4 billion pesos yata ang proyekto na naisagawa ng Iloilo. Tignan nyo, wala masyadong perwisyo sa kanila. Kasi 'di ba, yung pondo na ginagamit dapat po talagang ilaan nyo dapat sa mga proyekto. Kaya pagka kunwari may mga relief operations, imbis na sana ibigay na lang muna natin para magkaroon ng pondo yung mga relocation sites at magkaroon ng sapat na pagkain during the entire typhoon na, alam mo, iraragasa sa kanilang lugar. O di naman kayo magkaroon ng proyekto para matulungan silang ma-build ulit yung kanilang mga naputikang bahay. 'Di ba? Makabangon muli. Hindi lang basta naputik ang bahay. Wala na ngayong bahay. Nabura na. Nawasak. Yung iba yung kabuhayan, 'di ba? Yung mga Lalo na alagang sa baboy. Cebu. Oo, Diba? Diyos ko. Na nakakaloka. Kaya nga marami din ngayon, ilan sa mga artista ngayon ang tinutuligsa ngayon na Hindi lang ang mga artista, pati Oo. ang ating First Lady Lisa Marcos. Kanina nga sa balitang sa Energy FM News natin, naglabas na nga ng opisyal na pahayag ang Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro, ang
tagapagsalita ng Malacanang Mm. na walang kinalaman ang mga lakad ng First Lady sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kumbaga hindi naaapektuhan Totoo yung naman. operasyon na pagbibigay ng relief operation sa ibang lugar na Kasi may naapektuhan ng mga bagyo. may mga appointed at elected officers dapat na siyang tumitingin sa kanyang mga nasasakupan. Mm-mm. 'Di ba? Tulad na lang ng mga governor, congressman, mayor, Mm-mm. 'di ba? Kayo muna dapat ang gumagalaw niyan. Kaya tama lang din talaga na imbestigahan muna yung mga nag-alis-alis-alis na yan. Hindi kasi ating mga kababayan kini-question nila yung book signing ni First Lady habang bumabagyo. Eh, 'di ba? Baka nakabook na siguro yun bago pa Bago pa naman manalasa. At saka isa pa, wala naman din naapektuhan siguro ng trabaho. 'Di ba? Bilang unang ginang. Oo, may trabaho siya na tungkulin niya, pangalagaan din tayo mga Pilipino. Kaya lang, ulitin natin, may mga itinalagang mga local LGU officers na inelect ng taong bayan para Siguro ang gusto ng mga kababayan natin, habang inaanod sila sa baha, kasama nila ang First Lady, inaanod din ang baha. talaga. Alam mo naman 'di ba? Alam mo naman Mare dito Nadamay sa ko Pilipinas, na. Damayan mo din kami. Oo, damayan mo Hindi din pwede kami. magpapasarap-sarap. Pero kami, hindi yan, po ito victim blaming Oo. dahil naiintindihan po natin ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Correct, diba? Lalo pat ngayon magpapasko, diba? Kaya nga ilan pa rin sa mga artista tulad na lang nila Ann Curtis, Kim Chu, Agot Agot Isidro. Isidro, diba? Nagbigay ng mga pahayag talaga na talagang, alam mo yun, na wala sila talagang makitang dahilan para purihin ang ating mga lokal na gobyerno patungkol sa nararanasan ng ating mga kababayan, hindi ba? Oh, sabi dito ni Chito Aquino Mare, watching from IKEA. Oh! Ay, sosyal! Having lunch, meatballs, Ay. ang lakas ng volume ng phone ko. I don't ng phone, care. I don't care. They're all looking at me, sabi niya. Yan, sabi ni Baby Rodriguez, dapat bigyan ng halaga ang kalikasan para walang pagsisihan o sisihin sa huli. Oo. Dapat talaga pinaghahandaan ang paparating na bagyo. Magluto tayo ng Shanghai at pansit. Talaga ba, Jeff Oliveros? Correct. Huwag nyo Diba? nang hintayin na si Sierra Madre mismo ang sumuntok sa inyo. 'Di ba? Sa kakatapon nyo ng basura kung Oo, saan-saan. Diba? Yun nga lang. Unang-una, disiplina pa rin natin, diba? Sa pagtatapon ng mga basura, sa mga kanal. Alam nyo na nga, sablay ang ating mga flood control system dito sa buong Metro Manila. Hindi ba? Huwag nyo nang hintayin mag-spoken poetry si Queen Yasmin ng Basura, basura, basura. Habang tayo'y inaanod. Pero yun na nga, hindi ba? Kaya nga naman, 'di ba? Siguro maging silbing leksyon na lang din ito na, 'di ba, na maging eye-opener sa atin na sa mga ganitong sitwasyon, hindi po sisihan ang dapat na pairalin. Kung Dapat hindi, tulungan. dapat tulungan, 'di ba, ng bonggang. Damayan. Kaya nga naman to, Bella Padilla, alam mo yun, makiisa tayo sa kanila sa panawagan para talagang magising yung mga talagang dapat na nasa pwesto, 'di ba? Kasi itong mga artistang to, ginagamit na rin ang kanilang mga platform para matulungan din naman yung ating mga kababayan na walang boses, yung mga ayaw pakinggan, yung mga may sinasabi naman, kaya lang nagbibingi-bingihan sila kasi nga, 'di ba? O ano, Pinapakinabangan din nila. 'di ba? Porque nakatira kayo lang diyan sa gilid ng estero, sa gilid ng alam mo 'yon na ng dagat, sa gilid ng mga kung ano man. Hindi po dahil pare-parehas pa din po yung mamamayang Pilipino na alam mo 'yon, obligasyon ninyo ang protektahan at pangalagaan sila. Correct. 'Di ba? Na nakakaloka. Ay, Diba? nako, mag-commercial break muna tayo, Correct! Marcel. Yeah. Hindi ba? Well, in the meantime, mga panggayang po muna ang ating unang chika na second hour sa aming pagbabalik. Isang mainit pa rin na usapin ang ating tatalakayin, of course, kasama ng aking partner na napakaganda for today's video. Ay, wag nyo kong inaano-ano. May In balita ko fairness, tungkol kay Anjo Iliana. Muli mo ako si Kapitana Sisa. At ako na po si Tita Cora! At dali-dali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Energy!